mga sir. Saan biyahe niya, sir? Quezon muna. Thank you kay Kuya Michael Perez sa paalmusal. Aray ko, pumutok. After natin mabutasan, nasira yung skewer ko. Paano tayo magra-ride niyan? Ano? Aray ko. Uuwi na ba tayo? Yun oh! Magandang araw sa inyong lahat mga ka-adventure. In this video, magra-ride tayo mag-isa papuntang Sorsogon. Yan, mag-year end ride tayo mga ka-adventure. Kaya tara, samahan nyo ako mula rito sa Taytay Rizal hanggang makarating ng Bulan, Sorsogon. Let's go! Mga ka-adventure, bali ride out na tayo dito sa Taytay. So time check is 2:05 ng umaga. So ito yung first day natin papuntang Bulan, Sorsogon. So bali dito nga pala ako dumaan sa bayan ng Taytay papuntang C6. Yan, so kasi may daan din naman papunta dun sa may Pililya. Yan, sa Mabitak. So tayo, ito yung napili nating daan para puro patag muna. Kasi pagka dun tayo dumaan sa may bandang Tanay, mapapalaban agad tayo ng ahon dun. Pero mas mahaba yung ruta na to, yung dinaanan natin. So yun nga, ang estimate ko papuntang Bulan, Sorsogon is nasa kulang-kulang 600 km. Na ilalagay na lang natin dyan sa screen. Ito mga ka-adventure, bali andito na tayo sa Barkadahan Bridge. So dediretso tayo going to C6. Sa Pagkumanan, going to Ortigas yan. So let's go. Grabe, umay talaga tong C6, napakahaba. Ayan, so mga ka-adventure nga pala, kaya ang ruta rin natin is Pasorsogon yan sa Bulan. So uwi tayo kay Latin. Doon tayo mag-New Year. So si Tin, nung December 21, bumiyahe na. Solo tayo ngayon. Tsaka yung ibang nakakasama natin sa year-end ride is busy. Tapos yung iba, nauna na papuntang Bicol. Yan, sila din sa tab. Shout out! So, kamusta yung Bicol ride nyo? So, alam ko, ngayong araw, pauwi na sila. So, araw nga pala ngayon, mga ka-adventure, December 26. Yan, babiyahe tayo ng pa-Bicol. Yan, shoutout na nga rin pala kay Sir Warren. Yan, nakasama natin ng year-end ride sa Tinok. So, siya sana makakasama din natin. Kaso, umuwi ata siya ng Pangasinan. So, si G naman, busy sa negosyo, nagpapayaman. Nakachat ko kanina, gustong-gusto niya sumama. Tapos si Bentley, yan si Pinsan, si Dong TV. Lagi natin kasama sa year-end ride. Naging traditional na kasi namin tong year-end ride. So ngayong taon, ako na lang mag-isa. Yan, na-busy sila, na-busy. Ano na, Dong TV? Ito mga ka-adventure, dito na tayo sa Upper Bikutan. So pagdating dito, kakaliwa tayo sa service road. So pag nandito kayo sa service road, doble ingat na makipot na kasi yung kalsada dito. Kakamadilim. Dito na tayo mga ka-adventure sa Sukat. So after ng Sukat, Alabang naman, tapos Muntinlupa. Tapos babaybayin na natin yung kahabaan ng Laguna. Mahaba-haba rin yung Laguna, ha? So medyo paunti-unti lang tayo ng kuha kasi madilim pa naman eh. Para hindi rin kayo maumay, mahaba yung biyahe natin. Dito na tayo sa Alabang. Ayan o. Alabang. Ang lamig, grabe. Parang gusto ko na agad mag-jacket. Dito na tayo mga ka-adventure, Muntinlupa. So kasunod na nito is unang bayan ng Laguna, yung San Pedro. Medyo mahaba rin tong Muntinlupa eh. Nakakaumay din. Ito, kalalampas lang natin ng Muntinlupa. Andito na tayo sa bayan ng San Pedro. So ayun yung dalawang manok oh. So ito yung unang bayan na madadaanan natin sa Laguna, yung San Pedro. So bali nakaka 30 km na tayo, tapos time check is 3:23 ng umaga. So babaybayin na natin yung kahabaan ng Laguna.
So yun mga ka-adventure, bali andito na tayo sa SM Calamba. Ayun yung SM Calamba sa unahan natin. So bali time check is 4:26 ng umaga, nakaka 53 km na tayo from Taytay Rizal. So pagdating dito sa harap ng SM Calamba may intersection. So pag kumaliwa tayo dyan, yan yung going to Los Baños, going to Nagcarlan, Kalawan. May daan din naman dyan papuntang Bicol. Pero ito yung napili kong daan pa, Santo Tomas. Yan, labas din naman yan, San Pablo, dyan tayo dadaan. So sa part na yan, hindi na ako pamilyar. Kaya medyo mangangapa-ngapa na ako dyan. SM Calamba. So bali, padyak na tayo ulit mga ka-adventure. Yun o, may mga nakabike sa unahan. So sa part na to ng Calamba, dito pa lang ako nakakita ng nakabike. So sana maabutan natin, tanungin natin kung saan yung ruta nila. Good morning mga sir. Morning! Saan biyahe niya sir? Quezon muna. Okay, so pero saan ang anyo talaga ang ruta? Kulinaga. Naga. Solid, magbibikol din oh. Saan ikaw? Sorsogon. Ay, grabe, mas malayo sa'yo. O eto mga ka-adventure, Bicol din sila. Tapos galing silang Taguig. Yup. Yun o, anong pangalan mo sir? Romel, kasama ko anak ko. Wow, naka-folding oh. Naka-folding ka. Grabe. So yung first day nila hanggang Quezon sila. So same din naman natin hanggang Quezon. Pero titingnan natin kung kakayanin makaabot ng Kamsur. Sana kayanin. Matindi yun. So kahit ano lang, kahit hanggang arko nga lang ng ano, ng Bicolandia, okay na ako doon. Nakakapanood pala ng video natin si Sir Romel. Subscriber. Yun o. Kaya pala parang familiar yung boss. Maingay ano sir, maingay. Yan, dito na tayo sa arko ng Batangas. Ayan o. So diretso pa tayo dyan, Santo Tomas, Batangas na yan. Tapos dyan tayo hahanap ng makakainan. Gutom na ako, wala na akong masipa. Yung inalmusal ko kanina, wala na, lusaw na. So diretso pa tayo dyan. Huminto ako dun sa lumihan, wala pa raw lomi. Ang meron lang, pansit bihon. So siguro hindi pa nakapamalengke kasi Pasko kahapon eh. Sayang naman, luming-lumi na eh. Yan. So yung mga ka-adventure, ang layo na ata nung narating ko, wala pa akong makitang lumihan. So bali, kain muna ako ng chocolate. Ayan o. Yan. So maraming salamat kay Emric Ibuyan sa chocolate. Yan, Kirkland o. So ano ba to? Granola bar. Yan, sasalba sa gutom natin. So diretso pa tayo dun. Kahanap natin ng lomi. Andito na tayo sa dulo ng Santo Tomas. Ayan, andito tayo sa 7-Eleven. So refill lang ako ng tubig. So bandang doon na ako kakain. Tubig muna ako. Kaya pa naman eh. So yan o. Basa yung kalsada. Siguro umulan kanina. Swerte natin ah. Mga ka-adventure, padyak na tayo ulit. So nag-refill lang ako ng tubig kasi nauhaw na ako, kahanap ng lomi na yan. Kapag may nakita na ako kayo, nakakain na ako. Dapat kumain na ako dun sa may McDo kanina eh. Sayang. Nagdalawang isip pa ako. Pero kaya pa naman, nasalba ako nung granola na chocolate chip. Masarap din. Tsaka mabigat din sa shot yan. Grabe, iba lamig dito sa Batangas. Nakakilabot eh. Parang nasa Baguio. Nakaramdam din ng lusong. Grabing Santo Tomas yan, puro ahon. Kaya nauhaw din ako eh. Bumabagal pa ako, kahanap ng lomi. Puro sarado. Kung di sarado, wala pang tindang lomi. Kasi yun nga, kahapon, Pasko. Kaya siguro hindi pa nakakapamili. Yan, nakaabot na tayo ng Alaminos. Oh, eto mga ka-adventure, andito na tayo sa SM San Pablo. Konti na lang, kakana na tayo. Pagalong-galon lang, nasa San Pablo na. Tsaka dito na rin paliwanag. Yan. So yun mga ka-adventure, habang binabaybay natin tong San Pablo, may chinat akong tropa na nakakasama natin sa Domsa kasi andito siya ngayon sa Chaong, Quezon. Yan, naabangan niya raw ako sa sa arko ng Quezon. Yan, nagbabakasyon dito yun eh. Yan, si Kuya Michael Perez. Kitang-kita ko na yung arko ng Quezon.
nakaraos din sa Laguna. Grabe haba. Mahaba rin pala yung San Pablo. So dito natin kikitain si Kuya Michael Perez. Yan, si Kuya Mike. Oh, ito mga ka-adventure, Kuya Michael Perez. Kailan ka pa dito? 20 kasi. 20. Oh, yan. So dito nagbababike ngayon yan. Nandito ba bike mo? Wala sa Angono. Yan, taga Angono yan, pero dito nagbabakasyon sa Chaong, Quezon. Lumalanghap lang yan ng sariwang hangin. buti gising ka na. Oo. Laban talaga kita. Ah, Kung gusto mo ba Lomi o Oo. Jollibee? Lomi. Lomi lang, okay na. Kanina pa ako lumi sa vlog. Yung buong Santo Tomas, wala. Ay, tara. O ito, magsha-shoutout daw sila, sir. Sige. Shoutout sa tropang isa dyan. Anong pangalan kaya ng ano niya? Benok Adventure. So, ayan sila. Babiyahe sila ng papuntang Marinduque, di ba? Sana all. Ilang araw kayo doon? Hanggang 29. Solid. Ingat kayo, sir. Thank you. So, dito kami kakain sa may malapit sa Arco, yun yung Arco ng Quezon. Kakain kami rito ng Goto Goto Batangas. Ayan, Goto Batangas. Oh, wala pang Lomi, hindi pa available. Wala pang Lomi, sawi talaga tayo sa Lomi kanina pa. Alas 10 lang nag-i-start yan usually. Kaya kasi kanina sa Santo Tomas maaga pa ako. Mga Kaya- 10 o'clock yung masarap na Galing pang Pasko kahapon, di ba nagpasko pa kahapon kaya siguro 10 wala. o'clock talaga yung yung mga Lomi dyan sa bayan. Oh, yan mga ka-adventure, si Kuya Michael Perez. Nakakasama natin sa Domsen. Taga-Angono talaga yan. So dito lang nagbabakasyon yan sa Chaong. Masarap kasi mag-bike dito eh. Kahapon galing Padre Pio. Grabe. Ikot ako dito sa lipa ako dumaan. Solid. So kain muna kami dito. Mga ka-adventure Gotong Batangas ang almusal natin ngayon. Solid. Yan, Ha? Ito, tapos na akong kumain. Yan, thank you kay Kuya Michael Perez sa paalmusal. Solid yung Goto Batangas. Ayan, so time check nga pala is 9:27. Ay, 9:27. 7:27 ng umaga. Ano ba yan? Mali-mali na agad. Napapaghalatang laspag na agad Napapaghalatang walang ensayo. So yan mga ka-adventure, ito raw yung sa left side. Yan yung diversion. So pwede naman tayo dumaan dyan kaso napakaraming sasakyan yan. Dito lang tayo sa bayan, maaga pa naman. Bayan daw tayo ng Chao. Ngayon yung diversion. Ayan, marami rin dumadaan dyan. Dito na lang tayo para mapamilyar tayo dito sa Chao. Ito mga ka-adventure, bali mag-u-turn na si Kuya Michael. Inatid lang tayo dito sa may labasan ng diversion. Shout out! Shoutout sa mga taga Domsa. Nandito kami nagkita ni Benok. Sana makuha pa niya na mas maikli papunta ng Bicol. Yun! Thank you sa palmusan. Sarap, solid. Thank you. Ingat din. Ito mga ka-adventure, solo na tayong pumapadya kanina kasi sinasabayan tayo ni Kuya Michael. Na tamang kwentuhan kami. So hindi tayo nag-diversion kasi sobrang daming sasakyan daw doon ngayon. Kaya dito kami sa safe, sa bayan kami dumaan. Maigsi lang naman yung bayan. May ahon, tas may lusong din. Kaya okay na rin. So yun mga ka-adventure, huminto ako dito sa munisipyo ng Candelaria. Ayan, nagpicture ako, ang ganda kasi. Di ba? Yan. So diretso pa tayo doon. Mahaba-haba pa yung Sariraya after netong Candelaria. Yung kalsada rito mga ka-adventure, para may idea na rin kayo pag nag-ride kayo ng Bicol, is may mga ahon na mabababa pero mahaba. Yan, ganun lang ahon, tas may konting lusong, pero hindi ganun katatarik yung ahon dito. Siguro yung ahonin lang nating mataas-taas yung Atimonan. Nasa 20 km pa papuntang Lucena. Yan, siguro papadyakin natin ng mga isang oras din yun. Ang ganda ng view mga ka-adventure Not sure kung Mount Banahaw yan. Habang binabaybay natin tong Sariraya, Quezon. Nakakabulol. So nabasa ko kasi dun sa tarpaulin ng Macdo. So ganun lang diskarte. Pag di nyo alam yung lugar, magbasa-basa lang kayo. Lalo yung mga establishment, may mga nakalagay kung anong lugar na. Yun lang, traffic na dito sa Sariraya. So mga 10 kilometers pa mga ka-adventure.
Lucena na tayo. Ahon, tapos traffic. Aray ko. Ayun pala, may mga truck na mahabang lumalabas. Kaya traffic. Yan. So yan mga ka-adventure, tinuturo ng Google Map. Dito daw ako dumaan sa kanan. So pag dumiretso, may daan din naman dyan papuntang Tayabas. So mas malapit ng 1 kilometer dito. Dito na lang tayo. Yan. Tsaka nag-water break muna ako. Grabing sarayaya yan. Pasimple yung mga ahon. Kaya pala bumabagal ako, tapos ang lakas ng hangin. Headwind. Ito, kumanan na tayo. Sana hindi budol tong daan na to ah. Bagong daan na ata, diversion din. Dito sa Quezon marami ng diversion. And dito sa diversion mga ka-adventure, lusong. Kaso ang lakas ng hangin. Baliwala. Sayang naman. Grabe ang lakas ng hangin. Pagdating sa dulo ng diversion mga ka-adventure, ito, kaliwa tayo. Going to Rotonda ng Lucena. Parang babalik tayo ng Kapraso lang. Ito mga ka-adventure, nandito na tayo sa Rotonda ng Lucena. So ayun yung Rotonda ng Lucena. Kasi ayun yung bike natin, nag-picture tayo. So bali, nag-diversion nga tayo, dyan tayo lumabas. Tapos dito tayo dadaan mamaya. Yan. So mula rito hanggang makarating ng Atimonan, yan, Bitukan Manok is nasa 45 km pa. Yan. Tapos nakaka 130 km na tayo galing Taytay. Yun o. So sana bago mag-lunch or before lunch is makarating na tayo ng Atimonan. Padyak na ulit tayo para makarami. So time check 9:39 ng umaga. Yan. So pag natitigil ako, nag-upload kasi ako. Nagre-reels tayo. Kaya nag-upload ng picture. So going to naman tayo, Pagbilao. Tapos Atimonan na. Yun o. Pagdating dito mga ka-adventure, nakalagay Bicol 138 km. Pag kumaliwa pa Manila. So dito tayo sa kanan. So siguro kanina kung diniretso natin yung going to Tayabas, baka dyan tayo lumabas. Hula ko lang hindi ako sigurado. Kanan na tayo dito. Mula rito hanggang makarating doon sa arko ng gateway to Bicolandia, nasa 138 pa. Aray ko, mahaba-haba pa padyakan yun. Sana abutin natin bago magdilim para makahanap tayo ng transient. Kasi wala pa akong transient na tutulugan. Kasi sabi ko nga, kung saan na naabutin. Kasi hindi naman to planado. Kumbaga, diskartehan na lang natin. Sanay naman tayo ng ganun eh. Lahat naman ng mga rides natin, wala kami pinapareserve ng transient. Ay, meron pala. Yung isa lang, yung Baguio. Kasi napakahirap ng transient sa Baguio, punuan. So dito sa part na to, marami naman transient dito. So bali yung pupuntahan nga pala natin is sa Bulan, Sorsogon. So kung titignan nyo sa mapa, yung Matnog Sorsogon tsaka Bulan Sorsogon, magkabilang side siya. Pareho silang dulo. So sana makapasyal tayo ng Matnog. Pero for now, yung ride na to, diretso tayo ng ng Bulan Sorsogon. Pero mararides ko rin yun, ilang kilometer lang naman yun mula kay Latin. Tapos ilang araw pa tayo sa Bulan Sorsogon mag-i-stay. Sana makaikot tayo doon. Gusto ko maiikot yung Bulusan eh. Bulusan Loop. You know, tsaka yung Magallanes. Ganda kasi doon. Pag may mga ganitong intersection mga ka-adventure, humihinto ko. Kasi baka maligaw tayo. Mas okay na yung safe, di ba? Mamaya pagkaanan natin kung saan na pala papunta yan. So kaya minsan napapabagal talaga ako. Pero okay lang yun kaysa naman maligaw. Ahon! Kumikirot na yung hita ko ha. May kagat na. Nandito sa harap ng SNR Lucena. So pasensya na, medyo shaky yung natin, yung ibang kuha kasi mali yung nadala kong mount.
Magnetic yung nadala ko, hindi yung neck mount. Mas maganda yung neck mount. Kaya tamang alalay din pag nagsasalita eh. Para naman hindi kayo mahilo manood. Dito mga ka-adventure, may diversion. Ayan, sa kaliwa. So pero may daan dito sa diretso. Tingin ko dito na lang ako dadaan sa diretso kasi maraming bus na lumiliko rito. Para safe tayo. Ayan o. Kung napapansin nyo, halos lahat ng sasakyan dito dumadaan sa kaliwa. Kasi nga diversion siya. So dito na lang ako. Tsaka parang mas malapit tong way na to. Ang problema pala sa napili nating daan, puro ahon. Wow, mali. Pagdating dito mga ka-adventure, kanan tayo, kaliwa Tayabas. So picture muna tayo dito. Padyak na uli para makarami. Mahaba-haba pa eh. Tayo na nga mga ka-adventure. Maahon na tayo dito sa Pagdilaw. Yan, nasa 5.9% gradient yun. Ito mga ka-adventure dito sa Pagbilao. Buko muna tayo. Pagod na. Wala na rin akong tubig eh. Ayan, yung pinakamalaki agad. Para balik yung energy. Puro ahon. Tapos may lusong din naman. Buko muna mga ka-adventure. Purong natural. Solid. Nakakatanggal ang pagod. Puro ahon pala rito. So medyo umaambon pero hindi naman tumutuloy na malakas. Sana ganyan lang. Tapos na tayo magbuko break mga ka-adventure. Grabe, solid. Purong natural. Nakadalawa ako dun ah. Sobrang lamig pa. May lusong oh. Kaso kakaperanggot. Pag ganyan, pahinga na natin yan. Basta tumatakbo ng mga 30-35. O kaya 25, okay na yun. Huwag na natin sipaan. Ano, nagte-20 plus oh. Para kahit pa paano nakakapahinga yung paa natin. Medyo lumalakas na yung ambon mga ka-adventure. Pero kaya pa yan, tuloy lang ang sipa. Huwag nang lalakas na malakas yan. Yung mga ganito kaya pa. Wait mga ka-adventure, lumalakas. Silong muna tayo saglit. Baka daan lang eh. Mamaya daang libo na. O diba wala na mga ka-adventure. Silong-silong lang onte. Mamaya na natin ilabas yung yung windbreaker natin. Wala akong kapote, windbreaker lang meron ako. Pero pagka mahina naman, kayang-kaya lang windbreaker eh. Wag lang sobrang lakas. Konti na lang mga ka-adventure, malapit na tayo sa Bitukan Manok ng ating Monan. So dito tayo sa kaliwa kasi pag kumanan, ay nakalagay Bondok Peninsula. So dito tayo, yun may mga nakabike din. Dumiretso. Ay, may nakalagay naman na sign eh. Dito sa kaliwa, Bicol. So yun dun nga sa kanan is Bundok Peninsula. Matindi rin daw mga ahon dyan, sabi nila. Pagdating dito mga ka-adventure, mamimili tayo kung sa Old Zigzag Road o sa New Zigzag Road. And so, tingin ko dito tayo sa kanan. Bas pala mga ka-adventure, sa kaliwa dumadaan. So tayo dito tayo. Dito raw yung inaahon ng mga siklista. Yun o. Kaahon rin ang Bitukang Manok. Yun o. Ganda pala talaga rito. Panalo. %11 agad ah. Napakaswerte. Kailangan dito na tayo sa Hatimonan. Butas ang gulong natin, sumingaw. Ayan o. Aray ko. So, palit muna tayo ng inner tube. Napunit mga ka-adventure oh. Aray ko, pumutok.
Siguro siguro na sobrahan sa tigas ng gulong. Sa unahan nga magbabawas akong konti. Yun lang. Mahirap na i-patch to, ang laki. Hindi ko alam kung kaya i-patch. Yan, so yun mga ka-adventure, ito nangyari. After natin mabutasan, nasira yung skewer ko. Paano tayo magra-ride niyan? So, tinan nyo nangyari. Papakita ko sa inyo. Ayan o. Oh. Aray ko. Uuwi na ba tayo? Ayan o. Wala na. Pag nilalako dun sa hubs ko, umaano lang, tawag dito, lumuluwag lang kasi low thread na. Oh. Pumutok na, sobra na ata yung higpit ko. Oh, wala na. Oh. So yan mga ka-adventure, eto, grabe yung naging aberya ko. So, di ba nabutasan ako? Nung kinakabit ko na interior, pumutok naman yung skewer ko. Eto malala, paano tayo makakapidal niyan, di ba? So eto, nakita tayo naglalakad kasi sasakay sana akong tricycle para maghanap ng bike shop. So ito, nadaanan tayo ni Antonio, yun, nagkausap kami. So nag-try siya na na baka may kakilala siyang may bike na may skewer. Titingnan namin, sana meron, babayaran ko na lang. Maraming salamat pre. Mabait pala ng tao dito. Kasi ano lang din po ako, nag-aaral po ako dito sa Pinas. Okay. Taga saan ka talaga? Naraluna po. Naraluna. Saan banda yun? Ano po siya? Bayan po bago magkatanawan. Malayo din pala. Hindi ko alam. Yan, so yun mga ka-adventure, ito, buti na lang ito meron. Titignan natin kung pasok doon sa atin. Yan, maraming salamat kay Sir. Sir, anong pangalan mo, Sir? Tyrone po. Ayan, si Tyrone. Friend netong nakakita sa ating naglalakad tayo, si Antonio. Ayan, babait pala ng tao dito. Ito mga ka-adventure, dala na natin yung skewer. Ang lakas ng ulan dito. Ayan, buti na lang mabait to si Idol, Antonio. Ayan, tsaka yung si Sir, si Tyrone Ace. Buti na lang meron. Kung hindi, iyak talaga malala, uwi na lang ako. O ito mga ka-adventure, yung nakuha natin skewer, ordinary lang pero laban na yan. Ang mahalaga, meron at may magamit tayo. So tara, bakbak na ulit. Yan, so yan mga ka-adventure, dahil na aberya na tayo dito sa packet na Atimonan. Ito, kain na lang din tayo dito para tuloy-tuloy na yung padjak natin. Ayan, dalawang itlog para makabawi. Bawi tayo ng padjak. Padjak na tayo uli. So halos 2 oras na yung nawala sa akin. Pero kumain naman na ako para tuloy-tuloy na. Sayang din yung 2 oras. Yung 2 oras na yun, kaya natin kumuha ng 40 kilometer eh. Basta patag, wag lang ahon. Bola lang yan. So kanina 11:20 nandun na tayo sa taas. Tapos yun nga, habang umaahon tayo, biglang pumutok yung interior ko. Nung pumutok, edi syempre nagpalit tayo ng inner tube. Nung pagsalpa ko naman ng skewer, nung okay na, pumutok naman yung skewer na lost thread. Kaya yun, simula sa taas hanggang dyan sa may kainan dyan, nilakad ko. Tapos nakiparking ako, tapos sasakay sana ako ng tricycle para maghanap ng bike shop. So yun, may nakakita sa akin, naawa sa atin na bakit daw ako naglalakad kung baka raw may kailangan ako. So yun, tinulungan niya ako. Hahanap sana kami ng bike shop, kaso baka raw malayo. So ang ginawa niya, tumawag na lang siya sa friend niya na may bike. Binili ko na lang yung skewer, buti na lang pumayag. Yan, kaya maraming salamat talaga. Eto, tuloy na uli ako pumadyak. Kala ko uwi na ako eh. Yan, dito ako banda pag akit yan oh. Siko na yan doon sa taas. Pumutok, may phobia na tuloy ako. Yan mga ka-adventure, yung first day ko rito sa Atimonan, parang napaganda pa kasi nagkaroon ng kwento eh. Nasiraan ulit. Kumbaga dito sa part ng Atimonan eh, nadalawahan na agad ako ng aberya. Tapos 2 hours din nawala sa atin. Sayang naman. Pero okay lang yan, bawiin na lang natin. Kaso masakit pala tong Atimonan. Ilang kilometer kaya to? Yung ahon dito bumababad ng
9 to 10% gradient eh. Natatanaw ko na yung matarik na ahon eh, sa unahan. Ganda dito ah. Mapapa-country road ka na lang talaga eh. So dito sa part na to, bigayan. Ayun ayun na yung pinakataas Tapos dito yung may mga nagpipicturan. Nawala tuloy ako sa momentum. Kanina ganado pa eh. Nabirya, akala ko rin mawawala na ako ng pag-asa. Buti na lang talaga. Tarik. Tarik nun 17%. Ayun, doon tayo galing sa baba Doon pa tayo sa taas. Grabe ang taas. Ang ganda pala rito pag nakabike. Kasi ilang beses na kami dumaan dito nakasasakyan. Iba pa rin pag nakabike. Ayun, doon pa tayo. Good, ito muna tayo. Ang daming spot dito na pwede pag-picturean. Ayun yung pinakamataas Pero nag-picture na ako doon. Okay na ako doon. Maganda yung kuha. Yan maganda na naman palahon. Mamaya ulan na naman yan. Aray, nahulog. Ayun, motor. Nahulog nasa taas na tayo. Not sure kung ito na yung pinakamataas. Di pa pala tapos, kala ko tapos na. Sabi, ang ganda rito mga ka-adventure Solid. Solid dito, meron palang falls. So ayan along the way lang. Diba? So mga ka-adventure, ang ginawa ko sa gulong ko ngayon, pinalambot ko pareho para iwas putok. Kaya kanina hindi naman natusukan pumutok lang talaga. Magtapos Sige po. Wow. Welcome to Atimonan. So ito naman ang baybayin natin. So yan mga ka-adventure, bali andito tayo sa may triangle. So pagpakaliwa going to Atimonan proper, dito sa kanan going to Bicol, Gumaka. So ang target ko nga pala kanina, kung di tayo naabirya, mga 4 or 5 nandun na tayo sa Bicolandia na Arco. Kaso ngayon mukhang aabutin tayo ng dilim at sana makarating tayo doon. Grabe, ang hirap talaga nung naaabirya. Ayun lang mga ka-adventure, traffic. Haba haba ng traffic. Ba't kaya? Baka may ginagawa na namang kalsada. Bigayan kumbaga. Dito na tayo sa may yung may sirena yan. Serena.
dati nakikita ko lang yan sa picture ng mga bikers. Ngayon napuntahan na natin. Ano, picture muna tayo dito. Ganda rito mga ka-adventure. Nasa tabing dagat tayo. So kanina ang target ko dito ako magla-lunch. So wala eh. Hindi naman talaga rin maiwasan yung aberya. Nangyayari at nangyayari talaga yun. Swertihan lang talaga. Dumi yung madumi yung dagat, ibig sabihin maulan talaga. Wait, biglang umulan. Ayun oh, tapos hihinto. Diba? Nangaasar lang eh. Welcome to Plaridel. Mahaba-haba pang padyakan to. Gagabihin na talaga tayo ng husto. So sana makakuha agad tayo ng transient para bukas makabawi tayo, para maaga makapahinga. Andito na naman tayo sa gilid ng dagat. Pangatlong pangatlong baybay dagat na. Pero ito ata yung pinakamahaba. Ayan. Andito na tayo sa sa Gumaka. Nag-welcome na eh. So ayan, nakalagay welcome Gumaka. Nandun sa kabila yung word na Gumaka. Ang ganda rin dito sa gilid ng dagat. So diretso pa tayo doon, banat. Ang gulo talaga ng panahon, umaraw na naman. Kanina ang lakas na ulan eh. Yung kain muna tayo para may isipak. Saka nag-refill na rin ako ng tubig doon sa may tindahan. Ito yung isa sa problema kapag nag-vehicle ride kayo. Marami talagang kalsadang sira. Dan imbis na makaratrat, wala, hindi talaga makakapaspas. Ang dami sira eh. Kaya ginawa ko talaga sa gulong ko, pinalambot ko na lang. Kasi pag sobrang tigas, baka sumabog na naman eh. Naputukan lang ng na interior. Wala naman tumusok sa sa pinakagulong. Tsaka ang laki ng butas, hiwang-hiwa talaga. Ayun, sira-siradaan, Yan, so yun mga ka-adventure. Ito, saktong 200 km. Nandito pa rin tayo sa Gumaka. Grabe, ang haba pala nito. So mula rito hanggang makarating tayo dun sa arko ng Gateway to Bicolandia. Nasa 50 km pa or 45 km. Mahaba pa. Ang tindi naman ng daan dito sa Lopez. Grabe yan. Ayan mga ka-adventure, grabe, pagoda na. Yan, time check 5:42 ng hapon. So bali andito na tayo sa Calawag, Quezon. Ayan, nakalagay welcome to Calawag. Tapos nakaka 221 km na tayo. Abot kaya tayo ng Gateway to Bicolandia. Grabe yung kalsada rito, pakipot ng pakipot, pasira ng pasira. So tiyagain na lang natin to, kaya natin to. Doble ingat na lang. Yun lang. Traffic. Sa part ng Calawag, mga ka-adventure, hindi na maganda pa dyan to. Traffic na. Tsaka nakakatakot na yung mga kasabay. Ang lalaki ng truck tsaka mga bus. So siguro dito sa part na to, maghahanap na ako ng matutulugan. Kasi etong Calawag, kasunod na nito yung, yung arko ng Bicolandia. Para bukas, mag-picture natin. Maliwanag. Na katulad yan, hindi na tayo makakadaan dyan kasi wala na, hindi rin naman tayo makapasok dyan. Traffic, kanina pa. Sana may makuha tayong transient. Gapang Gaming. Dito lang tayo sa Gedli, malalaki yung truck. Yan mga ka-adventure, ito tukod, inom muna tayo ng tubig tsaka soft drinks. Grabing traffic yan, traffic na. Lubak-lubak ba? So habang nakaupo ako dito, naghahanap na ako ng transient para mapuntahan na rin natin. Sana lang mura. So nasa lang naman yung mga transient dito, 3 km, 4 km, malapit na tayo. So time check nga pala, alas 6 ng gabi. Sabi dilim dito mga ka-adventure. Hanap muna tayo ng transient. Kahit ordinary, pwede na ako doon para makapagpahinga na.
Kasi naka 200 plus mahigit naman na tayo eh. Mapapalaban lang tayo bukas. Medyo mas malayo yung padyakan bukas papuntang Legazpi. Tapos yung kondisyon pa ng kalsada, hindi naman tayo makakatakbo katulad kanina eh. Kasi yung sa part ng Laguna medyo masarap sipaan. Wala namang bako-bako doon. Hindi katulad dito, bako-bako talaga. May part naman na maayos kaso may time talaga na ang bilis mo tapos biglang bako. Wala rin. Sayang effort. Sayang yung sipa. Diba? Kita nyo yun? Mga kalsada, bako-bako. Sa gilid delikado eh. Minsan biglang putol, biglang putikan eh. Kaya mahirap na rin pumidal ng madilim. Sasagad ko sana eh, kaya pa eh. Kaso, ang hirap. Yan, so bali may nakita na akong transient na malapit doon sa tinambayan ko kanina. Ito nakalagay, Villa Paradiso. So yung ordinary daw nila, 12 hours, may hot and cold na shower is 650, 12 hours na yon. Tapos kapag aircon, 950. Tapos pwede raw ipasok yung bike. So siguro kunin ko na to para makapagpahinga na. Buhat-buhat ko pa sa hagdan, meron naman palang daan dito. Aray ko. Sana inahon na lang natin na nakabike. So ito ata yung room na pagtutulugan natin. Yan. So yun mga ka-adventure, bali dito na tayo sa loob. So ang nakuha pala natin is yung tagpa 500, 12 hours na yun. Tapos ang pinagkaiba niya, walang CR to sa loob. So yung CR, paglabas lang naman ng pinto. Doon banda sa kanan. Kaya okay na rin yun. Malaga makapagpahinga na tayo kasi pag dumiretso pa tayo doon, baka mapalayo pa. Ayun o, ito yung bike natin. Pwede itaas yung bike. Tapos ito yung kama. May lamesa, may kainan. Tsaka may wifi din pala. O paano mga ka-adventure? Dito ko natatapusin yung video. Yan, kita-kits na lang tayo sa part 2. Yan, bukas ko nga pala gagawin yun. So, ang ruta ko is mula rito sa Calawag, Quezon hanggang makarating tayo ng Legazpi. Yan, sana kayanin natin. Sana maganda yung pacing natin bukas kasi alam nyo naman yung kalsada ngayon dito sa Bicol is hindi talaga maganda. Yan, katulad kanina, minsan bumabanat ako tapos biglang may bako. Sayang yung effort ng pagpadyak. Isa pa naman yun, sana kakalaspag. Yan, sana kayanin natin. Sana maabot natin yung Legazpi bukas para yung third day natin is konting padyakan na lang. Hindi na tayo ganung gabihin. Pero bukas mga ka-adventure for sure, gagabihin din talaga ako. Yan, so paano? Hanggang dito na lang yung video. Maraming salamat sa mga nanood at sa patuloy na sumusuporta sa akin dyan. Batian na lang sa daan. Ingat sa inyong lahat. Paalam!